Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Duterte ang formal na pagbubukas ng kauna-unahan at pinakamalaking power facility sa Mindanao. Ang naturang power plant ang inaasahang makapagbibigay ng malinis at murang enerhiya sa 200 munisipalidad at barangay sa rehiyon. Si Sweden Velado sa detalye. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte Huwebes ng hapon ang pagpapasinaya sa Misamis Power Plant. Ito ang pinakamalaki at kauna-unahang power facility sa Mindanao na formal na binuksan ng Pangulo. Kaya ng 405 megawatt power plant na magbigay ng malinis at murang enerhiya sa 200 munisipalidad at barangay sa rehiyon gamit ang makabagong coal processing technology. Samantala, muling nabanggit ng Pangulo na hindi ito sang-ayon sa anti-coal energy stand ng United Nations. Paliwanag ni Pangulong Duterte, hindi tayo pwedeng diktahan ng UN na bawasan ang paggamit ng coal lalo pat kailangan natin ito para sa ating industrialization. Nabanggit din ng Pangulo ang mababang carbon footprint ng Pilipinas na malaking tulong sa kalikasan. They want to lower, but they also want us to go lower than usual. So they would want to delimit, and we cannot raise higher than the ratio that we've been using, you are used to. So pagka saka tagamay. Now, if we want to industrialize our country, because we were left behind by so many generations, you have to keep up with developments. And the vow right now to use is coal. Tiwala ang pamahalaan at katuwang nitong pribadong korporasyon na mas maraming mamumuhunan at negosyante ang maeengganyong pumasok sa rehiyon dahil sa bagong tagumpay na ito. Bahagi ito ng plano ng Pangulo na paunlarin ang lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Mindanao. Isang magandang estratehiya para ma-decongest ang Metro Manila. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin ito na kailangan ng itigil ang joint patrol ng tropa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea upang hindi na lumala pa ang tensyon sa China. Alam na aniya ni Pangulong Duterte ang kanyang gagawin para maresolba ang problema. Ito ay sa pamamagitan ng payapang pakikipag-usap. Hindi naman tayo pwedeng mag-gera. Mag-usap na muna tayo. And there will be a time. There is always a time in this world. A time to talk, a time to war, a time for bloody, and a time for to be purified. It's not the time because we cannot depend on anybody except us. I do not expect you, United States, to die for us. So we'll just have to navigate our way around here. Me, I'm willing to talk. I'm going to China because I want. Then, kung kami na lang doon, I will present the problem to him and I would say to him. Para sa PTV News, Sweden Velado, Misamis Oriental. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.